Oh, matulog na kayo para mas lulusog pa kayo at lalaki pa kayo. Hindi po masama na kinakausap natin yung mga baboy natin. O minsan kasama yan sa care and management natin sa mga baboy natin. Ano ba, kanina pa ako nabubulol. Asa ka hinahaplos po natin na ganyan. O, tignan niyo, oh. Ang mga to, oh, ang mga baboy ko, hindi sila wild. Maamo sila. O, yan, oh. Kapag kinihimas natin na ganyan. Oh. Yan. So, you see, mga kasaka, oh. Yan, yung mga baboy natin. Kinihimas natin, yan. Okay, ganyan. Okay, so yan mga kasaka. So kasama yan sa care and management sa mga baboy natin. Higit sa lahat, huwag tayong cruel sa mga baboy natin. Huwag natin yan papaluin. Huwag natin silang, basta huwag tayong gagawa ng tinatawag nating animal cruelty. Ganyan lang po yung ginagawa natin sa pag-alaga ng baboy. Mahalin natin sila gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan lang po, kasi baboy din ang mga yan, animal din ang mga yan. Mayroon din damdamin ang mga yan. So ayan po ang mga tips ko. Okay, maraming salamat mga kasaka. God bless sa ating lahat ulit. Bye bye. So ayan mga kasaka, hanggang sa muli. Bye bye. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat mga kasaka. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po ulit sa channel ko, ang Magsasakang Guro. Ang ituturo ko po ngayon sa inyo, topic natin ay yung na mga libre na pwede nating ipameryenda sa ating mga baboy natin kung tayo po ay nag-aalaga o nagfa-fattening sa backyard natin ng baboy, na kung saan sa probinsya yan, sa nayon yan, maraming libre na ipapakain natin sa kanila. Okay, so ayan, nakita na nyo po ay mga niyog po yan. So ituturo ko sa inyo kung paano natin gawin na pamerienda sa ating mga baboy ang mga niyog, lalo na sa probinsya. Napakarami pong niyog dyan na libre o mga reject na niyog na pwede natin ipakain sa ating mga baboy. So ayan, mga libre po yan. Okay, so gawin na po natin, ituturo ko na sa inyo. Ayun, ito po yung ipakain natin, yung mismong laman niya. Ito po ipapakain natin. Okay, ito, kung sakali man mayroon po kayong nakitang tawag dito, itong kanyang para ang tawag sa amin yan sa Ilocano, ay mainam din po na ipakain yan sa baboy. Napakasustansya po yan. Pero kung gusto niya naman kainin, okay lang po, masustansya din yan, masarap po yan na kainin. Okay, napakasarap po yan. So ayan mga kasaka, ganito lang po gagawin natin. Ngayon, tatanggalin na po natin yung laman. Masarap ito mga kasaka, itong para sa amin sa Ilocano yan. Masarap yan, masustansya yan. Talagang kinakain yan. Ginagawang parang prutas din. Sarap. So yan, ito pa masarap ito talaga. Ito talaga yung ginagalawang merienda, yung mga magbababoy. Lalo na sa probinsya, kapag nagpitsi tayo ng nyog na ganito at may para na ganito. Okay, so ituloy na po natin yung pagtatanggal natin ng laman ng nyog natin.
Pangit tignan yung mga baboy kapag hindi talaga nalilinisan, no? Ayan. Pangit tignan. Okay, ayan. Tingnan ninyo. Pero kapag nalinisan yan, talagang makita mo talaga ang gaganda ng kanilang katawan. Ayan, oh. Ready for ano na po ito? Marketing. Ready na sila. Okay. Ito po yung mga baboy na pinakain ko ng skim milk magmula pre-starter hanggang sa finishing. Ayan po. Hanggang sa fattening. Ayan. Ang lalaki na nila. Okay. So, ayan po yung merienda to na pakain natin sa mga baboy natin. Ayan. Pero tandaan nyo lang po, ito lang po ay para sa starter stage hanggang sa finishing or fattening stage. Ayan po. Pwede tayong magpakain ng kahit dalawang nyog sa isang baboy sa isang araw. Pwede po yan. Hanggang 2 lang po. Baka magtae sila. Hanggang 1 o 2 lang po ang ipakain natin sa isang baboy sa isang araw. Okay, yan po. So, ayan mga kasaka, ipakain na natin itong nyog na kung saan ay natanggalan na po natin yung kanyang laman. Ayan po, pakain na natin sa kanila at talagang makita ninyo yung gustong-gusto nila yan. Sarap na sarap sila. So ayan mga kasaka, talagang gustong-gusto nila. Oh. Nakita nyo naman kung paano sila kumain. Sarap sila. Ayan oh. Ayan. Talagang sarap sila sa nyog na yan. Bale yung pinakain ko sa kanila ano lang yan, konti lang yan, 2 nyog lang ho yun. O ayan mga kasaka, 2 nyog lang yung pinakain ko sa kanila. So example lang yun. Nakita nyo naman na talagang sarap na sarap sila. Ayan o. Yan po ay pamerienda lamang sa kanila. Yan. Ubos na yung 2 biniyak kong nyog. Talagang naririnig nyo naman kung gaano kasarap yung pagkain nila. Oh. Naririnig mo yung kanilang talagang sarap na sarap sila yung pagnguya nila naririnig mo saka yung paglunok nila
So ganyan lang po yung pamamaraan, biyakin yung nyug, kunin yung laman, at saka ipakain lang sa kanila. Ganyan, no? Napakasimple lang po, hindi tayo mahihirapan. Napakadali lang po ang proseso ang pagbibigay sa kanila ng merienda nila. Ito po yung merienda 2 na tuturo ko sa inyo. Yan. Okay. So ayan mga kasaka, hanggang sa muli. Bye bye. God bless po sa ating lahat. Yan mga kasaka, talagang ubos na oh. Biro mo oh, ang dali nilang kinain oh. Kasi sarap na sarap sila eh. Ayan mga kasaka, napakagandang pamerienda to yung ginawa ko, yung gusto kong gawin niyo, lalo na kung sa backyard, sa likod bahay lang kayo nagpa-fattening, sa nayon, sa probinsya. Napakaganda po yan. Ang daming libre nyug dyan. Yung mga reject na nyug na yan, pwede nyo ipakain sa kanila. Fresh yung ganyan. Yung dry lang po siya. Yung dry. Ayan. Ayan mga kasaka. Bye bye. God bless na po sa ating lahat.